Good evening, everyone. Good evening. Kamusta? Hello, hello. Happy New Year, everyone. Happy New Year. And I'm back for our live Architalk podcast, Season 2, Episode 7. 10 questions you should always ask your architect before starting a project. Okay? So, I'm Architect Syra, and we will talk about this 10 questions. No? So, excited na ba ang lahat? No? So, ako very excited kasi ito talaga syempre yung forte ko, yung ano, tong topic natin. So, hindi tayo maano dito, malilito. No? So, ayan. So, pakita lang natin ang ating teaser poster. Ayan. Um, Live Architalk Podcast with Architect Syra, and Season 2, Episode 7. 10 questions you should always ask your architect before starting a project. Okay? So this episode is sponsored by Acclaim Lighting. Okay? And thank you so much kay Miss Cherry Angeli Mapalo sa ating agent. Siya yung ating contact sa Acclaim Lighting. Okay? Okay, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's start. Yan. Question number 1. Is there a charge for initial meeting? Oh, di ba? So, ito yung parating ano eh. Some clients for me, I'm talking to for my own profession, I do offer a 15-minute free architectural consultation. Okay, so ayan. So, you can check my link in the caption. Okay. So, yun, for me, yun, I do have a free 15 minutes architectural consultation. Others, um, I'm not that sure, no? So, maybe yung iba, meron silang fees, 'di ba? And pwede rin namang wala din, no? Yung mga initial meetings nila. So, um, although kung for example nag-i-inquire ka pa lang, so maganda na tanungin mo na agad 'no, para walang expectations 'no, so walang alam mo yon parang both kayo, nagkakaintindihan, walang misunderstanding, 'yan 'no. So wag kayong mahiya na itanong 'no, kasi minsan diyan pa lang nagsisimula na yung ano, so para yung maganda yung relationship and matuloy talaga yung ano niyo, yung pagsasama niyo sa project na yun 'no. So, kasi yung mga initial meeting parang timplahan din yan, parang mag-boyfriend and girlfriend din, parang magtropa, magkakasundo kaya kami, yan. So, ano yan, timplahan, yung date yan, 'di ba, parang ano, first date, yung first date niyo, 'di ba, yan, yun. So, yan yung ano niyo, first date niyo, 'di ba, parang dun magkakaalaman kung ano, 'di ba, kung, may pag-asa ba or wala. So, huwag kayong mahiya, itanong niyo 'yan, 'no. So, ano lang din 'yan, acceptable 'yan na itanong sa mga architects, 'no. So, para ano, alam niyo agad na, "Ay, may bayad pala, eto pala." 'Yan. So, para din ma-budget niyo rin, 'di ba, and kung ipu-push through, 'di ba? 'Yan. So, 'yan ang question number 1. Ah, okay. So, let's go to question number 2. Yan. What can you bring to the project? Or do I really need you? Yan. So, kailangan itanong niyo din 'yan na ano yung kaya niyang gawin, 'di ba? Ah Sometimes kasi, for example, kasi right now I am also handling ano na international projects. So,
I do handle, projects in Canada and US, 'yan. Right now, 'yun yung meron ako ngayon, Canada and US. But I do also experience in Australia, 'yan, and in UK, 'no. So, ngayon ang na-experience ko ngayon, pagka sa Canada kasi and ano, mostly, ano sila, anong tawag natin dun? Rolling terrain ang kanila. So, siyempre ang tinatanong sa akin is, kaya mo ba na mag-design ng bahay sa rolling terrain. Kaya mo ba siyang i-drawing? 'Yan, 'di ba? So, 'yan na yung mga kailangan niyong itanong, 'no? Pero dito sa Philippines kasi mostly pa rin flat pa rin, 'no, karamihan flat pa rin. Pero kung nasa bandang Tagaytay ka ganyan, may mapapa-rolling terrain ka rin, ganyan. So, kailangan mo yung itanong kasi sometimes merong mga architects na nahirapan sila sa mga rolling terrain, ganyan, sanay lang sila sa flat, ganyan. So, siyempre tanong niyo kung kaya niya ba yun i-drawing, 'di ba? Kaya ba niya yun? So pero kung hindi naman gano'n complicated o kaya, kung medyo malaki yung bahay, kaya kaya mo ba, 'di ba? Ah, eto yung project, eto yung kung 3 story, 4 story, ganyan, 'di ba? Sometimes kasi kailangan na may mga partners na structural engineers, itanong niyo na agad na meron ka bang mga gano'n, may mga partners ka ba kung malalaki na mga projects, 'di ba? So, meron ka bang mga partners na structural engineer, civil engineer, electrical engineer, 'no? So, master plumbers, 'yan. So, i-ask niyo kung and siyempre, do I really need you, 'di ba? So, ah, parang kailangan, maano niya na kung hindi ka convinced na kailangan mo ng architects, 'di ba? So, kailangan ma-convince ka niya na kailangan mo, 'no? So parang ano 'to 'no, parang interview sa ano 'no, parang, interview 'pag naghahanap ka ng work, 'di ba? Parang gano'n din siya kasi sa architect naman naghahanap ka ng project, 'di ba? So parang interview din siya, 'no? Pero siyempre, you ask it nicely, 'di ba? Pero if you already know naman na kailangan mo siya, you don't have to ask naman na, 'di ba? Pero, baka may insight kasi siya na, oo nga pala hindi ko kaya 'yang gawin, like yung mga blueprints ganyan, hindi ko naman 'yan alam, 'di ba? So so you really need an architect, 'di ba? So 'pag gano'n na hindi hindi mo na talaga scope yang mga kailangang gawin and also siyempre kailangan sign and sealed, 'di ba? Kailangan may professional talaga. So, siyempre kung hindi ka professional, hindi mo talaga 'yan masa-sign and sealed, 'di ba? So kaya ka lalapit sa isang architect, okey? Sa isang professional, okey? So, yeah, what else pa ba? What can you bring to the project? 'Yan. For example, ang project naman is interior, 'yan, interior design. Wala naman masyadong need na mga engineers ganyan or, hindi siya structure. Ibig sabihin meron ng structure, kailangan mo na lang siya i-design interiorly, 'no, architectural interiors, 'no. So, siyempre tatanong mo siya, may experience ka na ba diyan na sa mga interiors? Kasi some architects din na expert sila sa labas, yung design sa labas ng bahay, ayan. Tapos pagka interior siyempre, ibang ano din 'yun, eh, ibang specialties, 'di ba? Tanong niyo din siya kung kaya ba din niya yung mga gano'n, 'no, okey. Ano pang ano, puwede nating itanong sa isang architect, 'yan. Sige, number 3, 'yan, question number 3. 'Yan, can you confirm that you are a registered architect? 'Yan, okey. So, siyempre, may ways kasi how to check if yung kausap mo nga is registered architect, 'no. So, punta ka lang dun sa site ng, PRC and mache-check mo dun kung lalabas yung pangalan niya na ano siya dun, registered siya sa PRC. So, PRC is ito yung regulatory body dito sa Philippines na nagre-regulate ng mga
professionals dito sa Philippines. Ayan. So, yun yung ano, PRC. Okay. So, pwede mo siyang i-check ikaw mismo bago mo siya kausapin. Kaya i-stalk mo muna yung architect na pag nag-aano ka, nag-check ka ng mga architects kung kanino ka lalapit, pwede mo naman i-check na ano pangalan niya. Ang need mo lang naman is yung name niya. No? So, basta alam mo yung full name niya. No? Sometimes kasi, kunwari married name na pala, iba yung apelido, ganyan. So, baka hindi lumabas. No? So, may mga ganun namang instances. Siyempre, pag mali yung na-search mo, hindi talaga lalabas. So, kaya kailangan, pagka ganun, sometimes naman, pwede mo na lang din itanong. No? Mayroon din kasing nagpa-practice ng architecture, pero hindi pa sila licensed talaga. So, practicing lang sila pero hindi pa sila yung talagang main architect na pipirma, 'no, kasi wala pa silang ID. May mga gano'n din. Kaya kaya maganda itanong mo, 'no, kasi sometimes, confusing. Kasi same services, eh, same yung ginagawa, same kaya din nila yung ganito, ganyan, mag-ano. Pero yun nga lang, hindi nila mapipirmahan, 'yan. Kaya kaya at the first pa lang, tanungin mo na agad, 'di ba? Kasi it's ano naman 'yan, eh, nasa inyo kung, um, siyempre mas maganda kung um, magiging honest yung inyong kausap na architect, 'di ba? Kung ano talaga yung kanyang status. So, 'yan, okey. Next question, number 4, do you have a signature style? 'Yan, 'no. So, eto, minsan makikita mo rin 'yan sa mga portfolios nila, eh, parang mayroong similarities, 'yan, ganyan, 'no. 'No, so, for example, ako na lang 'no, sa'kin, ako talaga I'm, really into residential. Mostly residential talaga yung naha-handle ko. So, I can say na because I'm been an architect, for 11 years na. So, I can say na I'm expert in residential, architectural, design and planning. Yun ang forte ko, residentials, 'yan. So, yun ang first love ko na project, 'no. So, yan yung ano ko, yan yung, some kasi na architects, nag-aano sila sa interiors, 'yan. Some yung mga hospitality, hotels, 'yan, ganyan. More on interiors, 'yan. Yeah, so, iba-iba nagkakaroon na ng specialties yung mga architects as you go through ano, eh, your profession, 'no. So, sa'kin, residential, 'yan. And 'yun, singit ko lang konti, 'yan. Even now na I'm into ano na, offshore projects or international projects, still residentials, oo, yung naha-handle ko. So dun ako ano, comfortable 'yan. So, ah, pero I can still do other projects naman din, of course, 'no. So, ah, 'di ba? Pero sometimes kasi ang nangyayari pagka kunwari hindi ko siya, forte or ano, I can refer, 'no, I can refer someone or my colleagues, 'yan, yung mga friends, 'di ba, na 'yan talaga yung expertise niya, 'yan, 'di ba? Like, kung gusto mo yung mga resorts, 'yan, 'di ba, 'yan, I know someone, ganyan, 'di ba? So kung, may specific team ka na kailangan, ganyan, na sa tingin ko mas, magiging kumpiyansa ako if siya yung gagawa, 'di ba? Okey. So, may mga gano'n. So, yun yung parang signature style and ako mostly yung mga na-build ko rin na mga residential houses mostly kung ano hindi mo rin ano magkakamukha din di naman sobra pero yung style ko is nandun. For example, yung doors ko ganito yung design ko sa doors, yung wall finishes ko, eto yung gusto ko, yung colors scheme ko sa labas, 'yan. Na nagugustuhan din naman ng client, pero minsan kasi na nagiging ano na, eh, parang
parang favorite mo ba siya ta's na-a-adapt mo siya sa lahat ng ano mo, ng projects mo 'no. So yung build ko ng stairs, ganito siya, may wood, ganyan. So unless na lang siyempre, may sariling ano yung clients natin 'di ba, na may gusto, siyempre yun ang masusunod 'no. So yun merong mga ganyang signature style. Kasi siyempre titingnan mo kung parehas kayo, akma ba kayo ng style, 'di ba? Kasi may mga client na gusto, "Ay hindi, gusto ko yung ano, brutalist," ganyan, yung talagang magarbo, kakaiba, walang katulad, mga ganyan, 'di ba? So yun, puwedeng based dun kayo magkakasundo 'no, dun mo makikita yung parang soulmate mo na para dun sa iyong dream house or dream space, 'di ba? Yan, yan. So yan, um, yan, what else? Question number 5, yan. How do you charge? Yan, so how do you charge? Siyempre, ah ayan, medyo ang laki, no, laki nung So, how do you charge? Siyempre, kailangan tanungin mo na 'yan at the initial meetings niyo pa lang, for first date niyo pa lang, tanungin mo na 'yan, 'di ba? Kasi, sometimes, for me, ako, 'pag ganyan tinatanong sa'kin, ano, ino-offer ko ano, sometimes I offer, you can pay me through credit card, debit cards, 'yan. I do have that option, 'yan. You can pay me through, um, ngayon puwede na ano, eh, 'no, marami ng mode, GCash, mga ganyan, 'di ba, bank, transfer or sometimes kasi meron din akong mga clients na, nasa abroad, 'yan, nasa abroad sila. So, they can do, transfer wise for me. Ayan, ano pala, yung mga international ko ring na projects, clients na talagang mga, Amerikano, Canadian. So, hindi talaga sila Filipino. So, wala talaga silang bank account na mauutusan dito sa Philippines. So, we do ano naman, TransferWise or Payoneer, 'yan, ganyan. So, may mga gano'n ng mode of payments, 'no. So so and also I do accept credit cards. Puwede pa rin credit cards, 'no. And PayPal, 'yan, mga ganyan. So, 'yan. Kaya kailangan tanungin mo na sila, then yung charge naman nila kung, magkano ba yung down payment, weekly ba 'to babayaran, per contract ba 'to or, ah, parang isang bayaran, or per gawa, ganyan. So yun, how do you charge? Yan, so tanungin niyo siya diyan, 'no? So for me, for my local clients, I do ano, package siya kasi kabisado ko na yung needs talaga dito sa local natin na government, 'yan, mga lokal. So alam ko na meron na akong listahan, eto yung mga need nating gawin and eto yung charge ko. So yung gano'n ang, charging ko for me, 'no. So 'yan, kailangan itanong mo rin 'yan, okey. Okey, what else? And also yun nga, sometimes yun nga pagka tinanong mo kasi, ay meron siyang credit card, 'di ba? Sometimes gano'n na yung ano, eh, yung easy pay ba, madaling mag-ano, madaling magbayad, ganyan. So yun, pero siyempre, for me pagka-credit card merong charge, kasi may charge yung pinakagagamitin nating, um ano ba tawag dun, platform, 'no. So, siyempre nagcha-charge din sila, dun sila kumikita. So, yun nga lang medyo mayro'n siyang ano, parang convenience fee, 'yan. 'Di ba sa GCash meron na rin 'yan, convenience fee, 'yan, 'no. Okay, next. Next question, number 6. Will I require planning permission? 'Yan. So, eto feeling ko eto yung mga ano, do you need. Yun nga, for example, ang bahay niyo kaya parating eto 'pag may nag-i-inquire sa'kin, minsan cha-chat lang sila, "How much po yung ganito, ganyan, gano'n, gano'n." Siyempre una kong tanong, "Saan po ba 'yan? Saan ang site natin? Anong lugar?" For example, 'yan may nagtanong sa'kin, Imus or Cavite, gano'n. Napaka-broad pa rin nung sagot niya sa'kin. So sabi ko, "Saan po sa Imus? Saan sa Cavite?"
'di ba? So, kailangan ko specific, kailangan ko malaman yung specific kasi doon makikita ko pa lang yung mga requirements, ganyan. Okay dito ka sa may, for example, sa may subdivision dito sa Imus. Mahigpit diyan, 'yan, ganyan. Okay ano lang, ano 'yan, hindi hindi diretso wala ng subdivision or, wala siyang, um, ano ba tawag dun, subdivision guidelines, ganyan. Hindi ka naman kailangang magpa-approve sa subdivision. Didiretso tayo sa munisipyo, 'yan, mga gano'n. So, kaya kailangan malaman, i-disclose niyo 'yan, kailangan niyong i-disclose 'yan, oo. 'No, so kasi parang may recently lang may nag-inquire sa'kin sa chat, 'yan, sa Facebook page 'yan nga. Pero napaka-broad pa rin nung sagot niya. So, kaya kailangan i-specific niyo 'no, para, from there, mana-narrow down natin yung inquiry and, magkakaintindihan tayo 'no. So 'yan, kailangan niyo yang itanong and kailangan rin namin yan malaman. Okey. Okey, next question, 'yan. Will you oversee the building work? 'Yan. So ito din, madalas ko rin 'tong encounter na question 'no. So, kailangan mo rin itanong, kasama ba yung supervision diyan? Kasama ba yung, pag-site visit? 'Yan, kasama ba? So so dito, for example for me 'no, sa'kin, hiwa-hiwalay talaga 'di ba, as ang nasabi ko rin kanina, hiwa-hiwalay yung aking charging 'no. So, ang hiwalay ang, pag-aasikaso ng building permit or, processing, hiwalay din ang kung kailangan ng supervision. So, hiwa-hiwalay siya 'no. So, hindi ko siya pinag-o-all-in na package, para parang may option yung client to add or remove 'no. So, gano'n. So, itanong niyo siya do'n kasi sometimes, malaki yung charge niya, yung pala may kasama ng supervision 'no. So, kaya kailangan linawin natin 'no, itanong mo na rin siya, okey. Okey. Next question, ayan. Do you have a builder in mind? 'Yan. Sometimes kasi 'di ba, architect, you're asking an architect, eh. So, sometimes they are only design only, 'no? But merong mga partners na builders or 'no. So for my experience, before my practice, ako rin yung nagbi-build 'no, ako rin yung nagbi-build. But right now, meron na akong mga partners, 'yan. So meron na akong mga partners na builders, contractors, ganyan na, para mas, ano ba, mas focus or siyempre, as your practice goes, sometimes hindi mo na siyempre kayang, ma-handle lahat ng project. So, you need to siyempre ask help na rin and para mas tutok yung mga builders doon and mas focus kami sa design, 'no. So, yun. For me, I do have a builder, partners, builders and contractors. And professionals also, okey? And 'yan, you have to ask them that 'no, kasi, ah, sometimes gusto nila, "Ay gusto ko isa lang kausap ko, yung architect is siya na rin ang magbi-build." Sometimes yun nga, meron hindi man siya mismo, pero meron siyang partner, under pa rin sa kanya, kilala pa rin niya 'no, so may mga gano'n 'no. And ayan, depende 'no, depende dun sa ano niyo, kung ano yung gusto niyo na or meron ka sometimes yun nga meron din kayong, may usually ang nagtatanong niyan yung wala pang talagang, contractors 'no, yung wala pang kakilala or nagsa-scout pa rin, naghahanap pa rin ng mga options na okey. Next, question number 9, 'yan.
How do I know I can trust you to complete my project on time and on budget? Okey. Okey, so yun yung mga mabibigat na questions 'no, pero kailangan talaga natin itanong, 'di ba? So, kailangan itanong. So, siyempre, actually for me 'no, for me, kailangan talaga may responsibility din yung mga owners or yung mga clients, yung mga homeowners to do their, background check 'no. So, they have to ask, "Kakilala mo ba 'to?" Sometimes ngayon madali search lang sa Facebook 'no, minsan lalabas na yung search lang sa TikTok, yan, oh, 'di ba? Lalabas na yung mga 'pag may mga complaints sa kanya, "Ay, may complaint pala dito sa architect na 'to," ganyan, 'di ba? Minsan lalabas siya sa Facebook, mag-search ka lang 'no, mag-search ka. Kaya yun, dun pa lang makikita mo na. So, kailangan din do your part as a homeowner na para maiwasan natin yung mga, hindi na natatapos na project, iniiwan ng mga contractors, mga ganyan, 'di ba? So, this one is ka ah, although ano rin siya sa drawings kasi meron ding sometimes yun nga hindi tinatapos yung mga drawings, ganyan. Tinatenga na si client, 'di ba, ganyan. So kaya kailangan, ah sometimes ayun pala kuwento ko na lang yung isang client namin kasi nasa abroad siya yung anak niya, pero yung mother niya is nandito sa Philippines. Then yung mother niya yung nagpunta sa home office para mag-check yun, mga gano'n 'no. So siya yung pupunta, eto pala yung bahay, eto pala yung home office, eto pala si architect, ganyan. So you can, do some of those para, ah, ma Ma makampante ka, 'di ba? And on a budget, 'yan, yun nga, and on budget. Pero 'pag drawings kasi, yun nga sabi ko, I'm do have a package, so fix na tayo dun package and then pero eto mostly siguro 'to for the 'to build. Sa build siyempre nag-iiba't-iba na yung mga budget, 'di ba? So kaya kailangan, black and white talaga kayo for that, oo. Okey, next question, number 10, 'yan. Will we get on? 'Yan. So, ibig sabihin siyempre magkakasundo ba tayo, ganyan, 'di ba? So kailangan mo rin 'yan alamin na at your first date 'no? First to 2 dates 'yan, ganyan, 'di ba? 'No, so kung parehas ba kayo ng values or magka-ano ba kayo, um magkakasundo ganyan 'no. Meron kasing clients din na siguro may na-experience ako, parang masyadong, arrogant mga gano'n. So may mga gano'n din kasi, eh. So pagka gano'n parang hindi hindi na tayo match or baka hindi tayo magkasundo. So it's better na hindi natin simulan yung project na together 'no, baka yung iba magkasundo kayo. So, baka yung iba, ano mo siya, mag-match kayo ng energy or ano, 'di ba? 'Yan. So, kailangan niyo din 'yan pag-usapan. Okey, 'di ba? So, that's it. 'Yan. So, ayan. So, right now again, 'yan, Live Architalk Podcast Season 2, Episode 7. 10 questions always. You should always ask your architect before starting a project. Yan. So, may typo pala tayo dito. Should always ask project. Okay, ayan. Yan. Still sponsored by Acclaim Lighting. Yan. Like and follow Acclaim Lighting on Facebook. Okay. So right now I will show you their Facebook. Okay. Okay, let me share my screen.
Iyan. So, Acclaim Lighting, ayan. So, ito yung kanilang Facebook page, like and share. So, this is an international lighting company, 'no, na pero meron na dito sa Philippines, 'no. So, meron siyang distributor dito sa Philippines, 'yan. Kung kailangan niyo ng mga lightings na 'yan, 'yan. So, ito ayan, 'di ba? 20 years, 'no, in Europe, okey. So, ano siya, international company, okey, lighting, pero meron dito sa Philippines, okey. So, ito ang mga kanilang mga products, ito naman ang kanilang website, 'no. So, you can check this also, acclaimlighting.com. Okey, so ito yung catalog, 'yan, yung mga LED lightings. Okey, so check natin, linear, floodlight, 'yan, linear floodlight, interior, exterior, submersible, downlights, ayan, ang dami. Ayan, so ayan 'no, pagka kailangan niyo ng mga lightings, cables, flex tube. Okey, wait lang, tingnan natin kung nashe-share screen natin maayos. Ayan, okey. Ayan. Okey, so cables, power supplies, drivers, controls, 'yan. So ito ang kanilang mga products, 'no. So 'yan, ito yung kanilang mga samples, ayan. How to avail, contact Ma'am, ayan, teka ano natin si Ma'am Cherry. Okey, wait lang ano natin na, eto, ayan. Acclaim Lighting are available here in the Philippines, just contact Miss Cherry Angeli Mapalo. This is her Viber number, 0967-025-2672. Okay. So, if you want to inquire, yan, kay Ma'am Cherry Angeli. Yan. So, thank you so much, Ma'am Cherry. So, siya ang ating contact for the Acclaim Lighting. And tama naman ang ating number, 0967-025-2672. Okay. So, ay wait lang, parang hindi ba nakita yung ay mali. So, wait lang, hindi pala na-share screen ang website. Wait lang ha, window, na-share screen ang window videos, eto pala. Ayan, hindi pala na-share screen kanina, yung Facebook lang pala yung naka-share screen. Okay, so eto yung kanilang website, 'yan. So ang daming products, 'yan, linear, floodlights, ayan, 'di ba? Downlights, yan, flex tape, flex tube, ayan, ayan, controls, drivers, cables, power supplies, junction box, ayan. So, andiyan lahat ng kanilang products. Ayan. You can check it out and you can order to contact Miss Cherry Angeli Mapalo, and this is her Viber number. Okay, so thank you so much kay Ma'am and sa Acclaim Lighting for sponsoring this podcast episode. No? Okay. Okay, and okay. So, wait lang natin na stop. Ayan, okay. So, 'yan. So
is for our acclaim lighting requirements. Okay. So yeah. Okay, good. We're good for our season 2, episode 7. I'm still offering the 15 minutes free architecture consultation if you have any more questions, your projects or anything. Yeah. So just click the link in my caption, in my description box, okay? So that's it. Good night, everyone. Yeah, for now, um hindi ko pa ma-announce kailan ang aking next episode. Medyo magiging busy tayo sa mga susunod na mga araw kaya abangan na lamang. So, ating next episode. So, for now, eto muna ang ating episode 7. Yan. Good night, everyone. Thank you so much. Thank you so much. And Happy New Year pa rin. Happy New Year. Happy 2024. Bye!